Hello mga kaibigan, magandang araw sa lahat, lalo na doon sa mga nanonood natin, ng mga kaibigan nating OFW. Sila po yung tinatawag natin ng mga bagong bayani ng ating bayan. Okay? So, wassalamualaikum naman po sa ating mga kaibigang Muslim, kung saan mang dako kayo ng Pilipinas, kasama ang pamilya nyo, naway maganda po ang kalagayan ng inyong pamilya, kumbaga. At sa lahat ng mga pamilya na nanood ngayon, marami pong salamat sa patuloy nyong pag-subscribe sa akin, patuloy nyong panonood ng aking vlog. Ito po yung Mr. Latigo TV. Gaya ng dati, lagi po natin sinasabi na lalatiguhin natin ang politikong tinarantado ang mga Pilipino, at papalakpakan po natin ang politikong gumawa ng mabuti sa mga Pilipino. At alam niyo naman ngayon, ang administration natin, lagi nating sinasabi dito at sa kasama namin mga vlogger, ito ang administration ng demonyo. Okay? So, pag-uusapan natin ngayon, hindi po may halo namang politika at saka may halong showbiz. Okay? Kilala nyo naman po siguro si etong medyo may edad na pero napakaganda pa rin, may alindog pa rin ang katawan, si Miss Vivian Velez. Mangyari po kasi, kung naalala mo, di ba po nagpa-interview itong si Miss Liza Araneta, na binanggit pa nga niya doon na bad shot si Sara sa kanila. At nung napakinggan po ito ni Miss Vivian Velez, ay nagtatalak po si Madam Vivian Velez at galit na galit sa kanyang sinabi ni Miss Liza Araneta. Kaya tuloy, nasabihan siya na ang mukha daw ni Liza Araneta ay mukhang palaka. Nakita niyo naman yung kanina, di ba? Yung gumanon siya. Oh, di ba? Okay. So, papakita ko po sa inyo ang video na to para po natin malaman ang kabuong istorya. Bakit nasabi ni Miss Beautiful, sexy star, Miss Vivian Velez, na napakagandang alindog, bakit niya nasabi na mukhang palaka si Miss Liza Araneta? Panoorin po natin, okay? Matapos siyang sugurin ng ilang mga supporters ni Liza Araneta Marcos, bida kontra bida actress na si Vivian Velez, lalo pang ininis ang mga taga-suporta ng unang ginang. Liza Marcos, tinawag na mukhang palaka ng aktres na si Vivian Velez. Ito ang simple ngunit matalim na pasaring ng TV actress na si Vivian Velez sa unang ginang na si Liza Araneta Marcos nang maging kontrobersyal ang interview nito sa TV broadcaster na si Anthony Taberna. Ayon sa aktres, tila kung manglalait raw ang First Lady o sasabihing pangit ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Tila dapat raw ay tungin muna ito sa salamin at tingnan ang kanyang sarili kung sino raw ba ang mukhang palaka. Narito ang full video na umani ng samot-saring aksyon sa mundo ng social media. Tiyak nga raw na lumubog sa kahihiyan ng First Lady na si Liza Araneta Marcos nang muling patutsadahan ito ng bida kontra bida actress at tinaguriang Miss Body Beautiful na si Vivian Velez. Ang diretsong sabihin ng First Lady na tila pumapangit raw ang mga sumusuporta, partikular na sa pamilya ng mga Duterte. Nagmula ang issue na ito ng tawaging bad shot ni First Lady si Vice President Sara Duterte na paniniwala ng maraming netizen ay personal na inatake ng unang ginang ang Vice President. Isa ang actress na si Vivian Velez ang vocal na ipinagtanggol ang DepEd Secretary at sinupalpal ang First Lady na si Liza Marcos at sinabing kung ito raw ay magkakaroon ng pamiminta sa ibang tao, dapat raw ito'y tumitingin muna sa kanyang sarili. Tila mas nagimbal pa ang maraming netizen ng paratangan mismo ni Vivian Velez na mukhang palaka ang unang ginang. Ayon mismo sa full report mula sa balita, pag magsasabi ng Bring It On, Vivian Velez may pasaring sa mukhang palaka. Tila pinatutsadahan ng actress na si Vivian Velez sa kanyang Facebook post noong April 20, 2024 tungkol sa isang mukhang palaka.
Ibinahagi ni Vivian ang kanyang post at ang kanyang sariling litrato noong October 2012 bilang throwback na may caption na "Bring it on, we can do this." Dagdag pa ng bida kontra bida actress, dapat ganyan ang itsura mo pag sinasabi mong "bring it on", hindi yung mukhang palaka. Bagamat walang binanggit na pangalan o kung sino ang pinatutungkulan. Batay sa comment section nito ay makikitang ang pinatutunguhan nito ay ang First Lady na si Liza Araneta Marcos sa panayam sa kanya ni Katunying o Anthony Taberna. Ibinahagi ni Vivian ang isang art card na nagpapakita sa naging controversial na pahayag ni First Lady Liza. Dahil dito, sumiklab ang komento ng maraming netizen at ayon sa kanila, tunay naman raw ang sinabi ng aktres na si Vivian Velez na kung manglalait ang First Lady o sasabihang ugly ang mga taong sumusuporta sa pamilya Duterte, dapat raw ay marunong muna itong manalamin at tingnan ang kanyang sarili na tila binansagan ng maraming netizen na mukhang palaka. Tama. Ito rin ang naging sentimiento ng aktres na si Vivian Velez na matapang na ipinamukha sa First Lady. Narito ang ilang komento ng maraming netizen na nag-viral sa social media nang talakan ng actress na si Vivian Velez ang First Lady na si Liza Araneta at tila tawaging pang mukhang palaka. Tumpak Miss V, ang harsh, I love it. Tama, bakit nga kaya New Yorker pero imposible naman na wala yung makeup artist? Kaso wala yata talagang maipalabas na ganda kundi mukha talagang kokak. Tsaka dal. Unquote. No, Lisa Smalls, napaka-thick face mo talaga, no? Baka nakalimutan mo Isa rin ito, na kung hindi supporter nag-giveaway ng si VP Sara, Maisong BBS. hindi magiging Pinagtanggol presidente si VP Sara. ang husband mo. Okay? At kami naman, hindi namin siya bubutohin kung hindi dahil kay VP Inday Sara. Hindi ka na talaga nagtira ng konting hiya sa sarili mo. Walang hiya. Na pati kami, pati mga tato, ganito ganyan. Alam mo sa totoo lang, bahala ng may tato kami. At least hindi kami adik. Tama. Okay? At hindi kami katulad ninyo na pagkatapos kayong ilagay sa taas, no, ay kinalaban mo. Wala kayo dyan kung hindi dahil sa mga Duterte. Hindi mga Araneta at Rojas ang nagpalibing sa tatay ni BBM, kundi si Rodrigo Duterte. Tama. Okay? Sana alam mo yan, no? Alam nyo, sa totoo lang, uulitin ko, no? Napakamaling-mali lang talaga, no? Na ngayon is nagpapatunay na pinagkatiwalaan ng mga Duterte ang mga kilalang mga traidor at plunderer na nakatatak sa history na ngayon ipinapahid nila sa mga Duterte, no? Nako, manggagamit talaga kayo sa totoo lang, no? Kami, tantanan nyo, ha? Mahiya naman kayo, no? Lalo na itong iba dyan na nagsasalita, no? Na dati, ang lakas ng sigaw na magnanakaw na yung pinaglalaban daw ang martial law, tapos ngayon ang sinukan nyo, kinain nyo. Tama. Asan ang integridad? Asan ang dignidad? Ha? Bad shot kayo sa akin. Ay naku, bangag. Bangag ang last na sinabi ng isang DDE supporters na talagang kumukulo yung dugo nung nagsabi si Liza Araneta kay VP Sara na bad shot. Abay, tama naman po yung sinabi ng isang supporters na galit sa pamilyang Marcos dahil ang totoo talaga niyan, wag na tayong alam nyo, wag na ho tayong magkunwari o magbubulag-bulagan. Mismo po si dating Presidente Duterte ang nagpalibing sa kanilang tatay na si Ferdinand Marcos Sr. Dahil para kay Tatay Digong,
para matigil na yung gulo. Alam mo na. So, pumagitna ang matanda at ginamit ang kanyang puso para maipalibing sa libingan ng bayani ang yumaong Presidente Marcos Sr. na tatay nitong tinawag ni Tatay Digong, anak ito si BBM na tinawag ni Tatay Digong na presidente na bangag. Wala na daw sa matinong pag-iisip kasi sa kakabangag. Okay? So, talagang alam nyo dito sa Pilipinas ngayon, ang mga artista mismo ay naghihikayat na po kay BBM na kung pwede, kung may natitira pang kahihiyan, dapat na po siya mag-resign. So, ito po yung sinabi natin, lagi at laging pinapaalala sa atin ni Tatay Digong, kay BBM, gumawa ka ng mabuti, ayusin mo yung nagkakalit-silitsi mong pamumuno sa bansang ito, dahil pag hindi, dadanasin nyo ang dinanas ng yung tatay noong kapanahonan na pinatalsik kayo sa Hawaii. Okay? So, mga kaibigan po, mga kakumari, kakumpare, salamat po sa patuloy nyong pag-subscribe sa akin. I-share nyo lang po ang aking YouTube channel, Mr. Latigo TV. Kasi po, ang hangad naman po natin ay makatulong po tayo sa mga Pilipino dito sa bansa at saka sa mga Pilipino dun sa malalayo, sa ibang bansa, na pukawin ng kanilang mga damdamin at ipaalam sa kanila na ang ating pong bansa ay balot na po ng demonyo. Okay? So, bukas po, May 7, panoorin po natin sa YouTube. Live po sila sa Isiminay. Magkakaroon po ng pangalawang hearing tungkol po doon sa nag-leak na PDEA na nandun ang pangalan ni Maricel Soriano at saka si BBM Bangag. Okay? So marami pong salamat. Naway nasa magandang kalagayan po kayo kasama ng pamilya nyo. Uulitin ko, I do really congratulate and mahanga po ako sa mga Pilipinong OFW. Kayo po ang bagong bayani ng Pilipinas. Inuulit ko, kung walang OFW, matagal na pong bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Marami pong salamat. Kita-kita po tayo sa susunod natin na vlog. Thank you so much. Bye-bye.